beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. Habol tayo. This reading is for you. Tingnan natin ay yung November 30 to 6 of December. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Tingnan natin energy mo. Maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Huwag niyo ipilit na huwag niyo ipilit na energy niyo ito kasi hindi ko binanggit yung pangalan niyo. Tatandaan niyo palagi na hindi ka nag-iisa na energy sa mundong ito, ha? Kaya malay mo next time makuha ko yung energy mo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, wala sa baraang kapalaran. Ikaw pa rin ang makapagdidesisyon nito. Energy ni Cancer. Ay, baliktad. Okay. Energy niya. Okay, energy mo this week. Ang nakikita ko sa iyo, siguro busy ka, no? Kasi ang nakikita ko may konting frustration. Hindi ko alam why, pero may konting frustration or anxiety na nararamdaman yung iba sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa iyo. Na doon, parang nagiging, sana hindi, no? Pero sa tingin ko, try to make it balance na lang, ano, kung ganito yung nararamdaman mo. Sa iba naman sa inyo, energy mo this week is merong daw na mayroong sitwasyon na na-excite or ma-excite ka na doon sa point na yun. May mga excitement or basta makakaramdam ka ng excitement. Ganyan. Excited or excitement. Sa iba naman sa inyo, meron kayong mga dating routine. May nag-ano sa tenga ko. Okay, may dati kayong routine na maaring gagawin nyo. Halimbawa, ano ba yung or there's a plan ka na gagawin. Either gagawin mo siya, uumpisahang muli, or paplanuhin. Ganon. Meron kang ginawa noon or ginagawa dati na o nangyayari dati na gagawin mo. Parang yun na ako. There's a plan of situation na ganon. Ang nakikita ko sa iyo. Yung interest mo noon dati is magkakaroon ka muli ng interest ngayon. Yun. And also, syempre, andito yung wealth, prosperity, kasaganaan, material success. Ang nakikita ko rin sa'yo dito. Yan. Ang energy mo. It's more on stable. Nakita ko dito. Stable yung stability. Anong parating sa kanya? Also, decision, Okay, tingnan natin. Parating, lumabas agad. Okay. Tingnan natin kung para saan itong si Wheel of Fortune. Ano para saan to? Universe. Parating sa kanya. Okay. Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo, nandito daw yung sitwasyon na merong kasi andito rin siya tsaka andito siya. May paglipat, pwedeng iba dito related siya sa work, ganyan, work or opportunity, ganyan. May paglipat na magaganap, yun ang parating sa iyo. Halimbawa, pang umaga ka, mapapanggabi ka, mapatanghali ka, malilipat ka sa oras, ganyan. Pwedeng ganon. O kaya, paglipat is, pwedeng lilipat ka ng tirahan, lilipat ka ng place, lilipat ka ng trabaho. Yeah, may paglipat na magaganap sa'yo. And sa iba naman sa inyo, ang parating sa'yo is meron daw isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. Parang may mga new opportunities or trabaho, ganyan, mga bagong, mga opportunity or trabaho na gagawin
Yan, may mga bagong direksyon na pagtahak sa iba sa inyo. There's a changes of fortune happen. Ate, maganda ba siya? Yes, maganda siya. Kasi iba dito, there's a new project, ganyan. May mga bagay na unexpected change of good things naman yung nakikita ko dito is more on happiness kasi. May mga kasiyahan, yan parating, abundance, and also may mga celebration, no? Yan parating sa'yo, celebration. May mga, tulad ng sabi ko kanina, excitement situation, and then also, may transformation. Yan. There's an ending of a cycle situation. There's a new life begin sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito. Maganda yung ano mo, parating sa'yo. Merong ano, no, merong sitwasyon na there's a high situation na pagpapasya ka na gagawin sa iba sa inyo sa iba sa inyo. Yan, parang there's a decision making to make ka na gagawin this time. Siguro ano, pagbabalik sa dating ikaw, pwedeng gano'n, o pagbalik sa dating sitwasyon, sa dating lugar, sa dating pwedeng pagmumuni-muni lang, pwedeng gano'n. Basta may pagbabalik sa nakaraan. Yun ang nakita ko. Sa pinanggalingan, parang gano'n yung nakita ko sa iba. Kasi hindi kayo lahat eh. Sa iba, syempre there's a new direction situation, pero may mga babalikan ka, ganyan. Siguro may mga ayusin ka, ganyan. May mga pagsasaayos na gagawin, may mga pagbabagong gagawin, pwedeng ganun. May mga pag-move on sa iba. Yan. Iba dito, it's more on rebirth to yourself. Siguro i-revert mo yung sarili mo. Yun. Mas more kang magiging more on patient, more on focusing, more on, handin yung confidence mo, handin yung strength mo, ganyan. Handun ka sa point na yun. Anong dapat iwasan? Uy, ano? Tingnan natin. Saan to universe? Devil, oh. Ingat ka na lang, Yeah, may mga tao sa paligid mo na nakakala mo, i-close mo, pero may masamang balak sa'yo. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Ay, hindi ko muna babanggitin yung iwasan, ha. May pagtulong ako nakikita. Either may tao na tutulong sa'yo, or magbibigay ng tulong, or ikaw ang tutulong or magbibigay ng tulong. Vice versahin natin kasi hindi ko naman binanggit na pangalan mo. May mga unexpected situation o may mga ikakabigla mo, ikakagulat, or mga bagay na hindi mo aasahan. This week, ang sinasabi, ibig sabihin, may mga offering din sa iba, no? Yun na nakikita ko dito. Ate, maganda siya. Oo, maganda siya. Manggagaling ito sa tao na pwedeng may connection na kayo nito. Pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng ate mo, pwedeng kamag-anak mo, ganyan. Yun na nakita ko dito. Maganda siya kasi maaring this is an abundance. Yan, may mga abundance or makakaramdam ka ng happiness. Okay, when it comes sa dapat mong iwasan, yung ma-imbalance ka. Yung hindi mo isipin din yung sarili mo. Ganyan. And then, syempre, yung is not to transform in a good way, ang sinasabi rin dito, pahalagan at mahalin mo rin yung sarili mo in a nice way, and huwag ka magpapabaya, iwasan mo ma-stagnant, iwasan mo tamarin, iwasan mo yung pwede namang gawin na ngayon, but hindi pa bukas, mga ganon. And basta you need to be very careful, tsaka umiwas ka sa mga conflict, ganyan, mga matataas ang ego, or being a mataas ang ego, ganyan. Yan, yung mga, mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo rin yun. Yung hindi mo pahalagahan yung mga taong pinapahalagahan ka. Alam ko naman na ginagawa mo. Siyempre, be confident, no? Kasi andun naman yung attraction mo. Very attractive ka nga actually, yung iba sa inyo, no? Attractive kayo, yung passionate, and hindi ko alam kung ano ka, pero parang iba sa inyo kasi parang there's a leadership situation. Hindi ko alam kung
kung naglilid ka ba or merong kang pamumunuan o pinamumunuan, parang gano'n. Or pwede rin kasi na, ano ba 'to? Hindi ka man leader, parang nakakataas kang tingnan ng nasa paligid mo. Nandun sa point na yun. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Cancer? Anak, wag ka dyan sa ulo ni mami. May travel kayo? Malayo man o malapit, parang there's a travel. Ako nakikita sa'yo. Love. Uy, ganun. San ka? Okay, when it comes sa love, tawa ko dito ha. Kung single kayo, may taong may interesado sa iyo. May taong nagkakaroon ng interesado sa iyo, or maybe ikaw ito, vice versa. Ang nakikita ko sa kanya, hindi ko alam kung iniiwasan mo siya or iniiwasan niya na malaman mo. Pwedeng ganun. No, vice versa natin. O hindi yung aware ka naman pero medyo nagkakaroon ka lang siguro ng pag-a-analyze, pwedeng ganun, or siya, nagiging aware siya, maaring naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon para kausapin ka niya, pwedeng ganun, no? And then also, sa mga nagkahiwalay dyan, pero sa single, may makikilala talaga kayo, as in. Pwedeng, oo. Iba dito kasama mo to sa trabaho. Meron. Bago. Dalawa nga actually to eh. Diba dito, either kasamahan mo siya sa trabaho, yung isa naman, may biglaan kang makikilala na isang tao. Na, may darating, sa iba ha, hindi lahat ha, may darating sa mga single na dalawa. Hindi ko lang alam kung dalawang bata or isang mas matanda sa'yo. Or either, sa iba dito, isang bata at isang mas matanda sa'yo. Pwedeng ganon. And then also, yung isa kasi medyo may secret emotion sa'yo, no? Sinakit ako dito. Sa mga sa mga nagkahiwalay, nagkahiwalay naman, still interested naman siya sa'yo, nagkakaroon siya na pag-a-analyze in this relationship, pero baka this week magkaroon kayo ng connection. Nitong taon, kasi nag-iisip siya to connect sa'yo. Yan, they want to talk to you, parang nahandun yung point na maaring may sasabihin siyang katotohanan sa'yo kasi they want to reset yung relationship na to no? So nakikita ko dito. Or maybe this is you. Yun ang nakikita ko dito. Pero may something, no? Kung nagkaroon ng third party dito, yun yung naging sikreto niya. Yun ang nakita ko. Vice versa tayo. Pero gusto niya kanya kausapin at gusto niya magkaroon ng resetting. Gusto niya ng union. Or magkaroon ka ng connection or pagkakaisa. Ganun. Or togetherness nitong taon na to. No? And kung kayo naman is in relationships, maaari ko kayo is in relationships. Sa iba dito matagal na kayo. No, lalo na kung kasal kayo. Talaga na, doon na yun sa point. Maaring iba rin dito is iba yung lahi. No? Iba yung lahi. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa? Dalawa kayo magkakapatid? Or, dalawa. Iba dito dalawang dalawa nga. Dalawa. Either dalawa, isa, anak mo, or kapatid. Ito, no? Iba dito ibang lahi yung karelasyon. Okay, kung kayo naman is in relationship, if you are in relationship, nandito kasi kayo sa point na maaring bago pa lang yung iba, no? Maaring in a 1 year, 1 month, ganyan. O kaya makikilala mo pa lang itong tao na to. So, nakita ko dito. Okay naman, doon sa communication naman, yun nga lang ang nakikita ko, hindi ko alam kung sa side mo or sa side niya, meron kasing tao na nagbibigay ng advice when it comes in this relationship. Yun na nakikita ko pwedeng na-advisean ka ng magulang mo, ng kapatid mo, ng kamag-anak mo, or siya, gano'n, may nagbibigay ng advice sa kanya. Yun. Nagkakaroon ng something advice in this relationship.
pero ang sabi kasi dito, you need to be aware. Hindi ko lang alam kung may pag-iwas na nagaganap or pwede rin na magkakaroon ka ng disappointment or siya is magkakaroon siya ng disappointment sa'yo this week, ganyan, o sa mga darating na araw. Pero ang nakikita ko is, kahit magkaroon ka ng disappointments, mas more, ang isa sa inyo kasi is more magiging patient siya. Kaya magkakaroon din ng pagbabate or magkakaroon ng closure dito sa relationship na to. Yan. Diba dito magkakaroon kayo ng mga bonding situation after disappointment or after na siguro baka busy, ganyan. Pwede rin kasing ganun no? Sa iba sa inyo dito. Kaya ganun. Kaya lang bakit kaya may something dito? Sabi dito may malalaman ka raw sa kanya. May separation sa iba. Sabi dito may malalaman ka sa kanya. Or pwedeng may aaminin siya o kaya may malalaman ka sa kanya. Pwedeng ganun. Or ikaw ito sa kanya. Baka may ipagtatapat siya sa'yo. Or ikaw may ipagtatapat sa kanya. Tingnan natin money mo. So, iba dito yung visioning something pagdating sa kanya. Or siya may nabivision siya sa'yo. Lumabas sa labas siya. Money. Devil. Okay, puro dark When it comes sa money mo, but ikaw naman sa money mo, siguro handun ka sa, basta money and trabaho to kasi yung trabaho mo, doon din naman nagagaling yung pera mo. When it comes sa money mo, maaari iba dito masikreto. Kumbaga siguro mga nagsisikret ng nag-iipon-ipon, secretly, pwedeng ganun. So nakita ko dito. Sa money mo, medyo stagnant pa siya, no? Ang nakikita ko dito. Pero, ang sabi kasi dito is, meron kang blockage pagdating sa pera mo. Hindi ko alam why. Pero siguro, after a new situation happen into your life, halimbawa, pataha ka ng bagong, kasi, halimbawa, tataha ka ng bagong path. Halimbawa, doon pala mag-uumpisa yung change of kaperahan. Yun na nakikita ko dito. Yun kasi kung tinaw-forwarder kasi siya sa nakikita ko dito. Pwede rin na medyo, kaya ako nakikita yung emotions na to, baka pagod ka, di ba? Halimbawa, night shift ka, o kaya busy kayo talaga, kaya medyo emotional yung energy na nakuha ko pagdating sa yung money. Pwede rin na yung iba sa inyo, ine-expect mo na makaka-receive ka ng bonuses na malaki or makaka-receive ka ng bonus, pero hindi pala magaganap o mangyayari. Kaya medyo nakikita ko yung painful niya. Yan. May mga unexpected na pwedeng maganap. This, pagdating sa pera mo, ganyan. Pwedeng ma-disappoint ka, ganyan. O kaya, nag-overtime, expected mo na kaya ka nag-overtime kasi malaki yung pala, mas malaki pa yung tax na binawas, yung mga ganong sitwasyon. Yung medyo may konting sad or loneliness pagdating sa pera. Yes, you're illusioning. Pero may blockage ka lang daw dito sa sitwasyon mo. Tingnan natin ang advice. Advice. Okay. The King. Okay, hindi ko muna sasabihin yung advice and it's the Queen. Okay, merong ka daw marireceive gift or tulong. Ganyan. May marireceive ka raw. Sa iba ito may marireceive kayo. Gift or tulong o pagmamahal. Or ikaw ang magbibigay nito. And then also, may nakikita akong celebration.
celebration or something, getting together, parang ganon. Celebration, getting together. Either sa yung close relationship man ito, or either sa yung family, unity, reunion, yung mga ganyan. May mga surprise parties event, magaganap, or may mga basta may fun, happiness, enjoyment, ganyan, na magaganap. Sa iba dito, coming home. Pwedeng ikaw, uwi ka ng Pilipinas, pwedeng uwi ka ng probinsya, uuwi ka ng kalapit baryo, pwedeng gano'n. Or someone, magagaling ng ibang probinsya, magagaling ibang baryo, or magagaling ibang bansa. Pwedeng gano'n. There's a coming home, ako nakikita dito. And syempre, you will enjoy the fruit of your labor and success. Pero may achievement ako nakikita sa'yo. Maliit lang siya, yung achievement na yon, pero at least, diba, blessing pa rin yun. Yun na nakita ko. May marireceive ka raw. Ako nakita. Magiging ka, emotionally happy, coming na mga ganap sa'yo. Yun na nakikita ko dito. And when it comes sa advice naman is, basta palagi mo daw aalagaan yung sarili mo. Try to make it balance. Iniinom, kinakain. You need to take good care of yourself. Be stable. And focus to yourself. Think to the future. You need to structure or to rebuild yourself in a new way or in a good foundation. Ang sinasabi rin dito, you need to be strong, always have a purpose, be strong, and be responsible, and you need to use your head when making a decision making. Follow your heart in a good way, no? Ang sinasabi rin dito. Yun. Kung may mga bagay na kailangan mag-save ng money, mag-save ka. Kung kailangan mo rin ng self-care, and also kung may mga bagay na need ng clarity, it's time to clear, and it's time na rin na kung may mga dapat itama, aksyonan, gawin. Yun ang sinasabi, no? And trust your intuition, kasi iba sa inyo may pagka-psychic ability, or nahandun din yung sitwasyon na yung iba sa inyo is medyo may pagka-sensitive, no? Ang nakikita ko sa inyo. Medyo emotional yung iba. Kaya nauna yung puso din minsan. Yan, baka iba dito ay matampuhin. Pwedeng ganon. Tahimik pero matampuhin. Arigato namaste, God bless.